Hello, yan guys. Magandang araw mga par. So, bali ang ginawa namin dyan, nag, may maintenance kami ni Api. Yung Api pala, apprentice engineer. Kasama ko. Api sa Koreano, tawag nila. So, pag may maintenance ng boiler, isa sa pinaka-importanting bagay para ma-maintain natin yung efficiency ng boiler natin, kasi ito yung ginagamit natin para ma-maintain natin yung steam demand para sa heating ng ating mga fuel, lube oil, sa natin sa panligo, ang tubig na panligo, at iba pa. So bali before kami nagkakandak ng maintenance, pinara muna namin yung boiler, naka-manual siya kasi yung mga safety interlock niya para iwas disgrasya. So ang ginawa namin dito, naglilinis kami ng main burner. Bali ang boiler namin Kanggreen yung maker niya. Yes. Kadalasan kasi nangyayari sa pag may trouble sa boiler namin is yung pag marumi na yung igniter niya, mostly talaga sa igniter niya, at saka yung sa dito sa nozzle niya. Yan, papakita ko mamaya sa yung nozzle niya. Ang design nito, yung nozzle niya may filter yan na maliit talaga, kaya kailangan mo din yan i-check, tanggalin yung nozzle. Saka din linisan na rin yung igniter, yung mga filters, kasi may yan, primary at saka secondary filter. Yung filter doon sa fuel pump niya, kailangan mo din siyang linisan. Tapos yung swirler, check mo rin, kasi pag hindi maganda yung combustion, minsan yung mga carbon build-up nag-accumulate yun sa swirler niya. Tapos yung tawag dito, yung furnace, kailangan mo din i-check. Pag malinis naman yung furnace, ngunit mo nang tanggalin din yung swirler. Visual checking na lang, tapos irehan. Kahit marino talaga, pakainit dyan. So maka-maintenance ka ng boiler, lalo pag nag-underway, so goods yan. Pwede din sa pag nangangkurahe, kailangan mo din bilisan kasi bababa yung steam mo. Pero itong boiler na to, first time ko din to naranasan. Iba yung design niya. Yung exhaust ng generator, dalawang generator 1 and 3, naka dito, ayan nga, tatanggalin namin yung hawak dito, yung yung sa niya, yung nozzle niya. Ayan, niluwagan ko na yan. Tapos pagtanggal mo ng nozzle, check mo na rin yung igniter kung hindi ba madumi. Tapos hindi lang pag-check sa igniter kung madumi ba, tapos yung clearance niya, may clearance kasi yan. Hindi din pwedeng sobrang lapit, hindi din pwedeng sobrang layo, kasi may sukat talaga.
binalik ko na yan. Ano, pag maintenance niyan, minsan kadalasan may trouble sa electrical, medyo yung masakit, kailangan troubleshoot talaga yan. Sa paghigpit naman, huwag mo din masyadong sobrahan para hindi masyadong masira yung brake, kasi ano man yan, stationary parts lang naman yan, hindi man yan umiikot.